Tila natuligsa nga ang news anchor na si Paulo Bidiones. Ito'y matapos nga niya na gawing topic o ihayag ang kanyang pag-move on at paano nga ba nagkaroon siya ng peace matapos ang iskandalo na kinaharapan nito. Ibinahagi nitong si Paulo Bidiones noong taon na kung saan ay pinakamadilim ng kanyang buhay. Ito'y matapos nga lumabas ang isang hindi kanais-nais na video na kung saan si Paulo Bidiones ang nilalaman nito at ang kasama niya sa nasabing video. Anyway, ang nasabing video na to ay isang skandal ng news anchor na kung saan ay talaga namang napakalaki ng naging dagok sa kanyang buhay. Dito ay binahagi nga ni Paulo Bidiones kung paano nga ba siya naka-move on o na-rebuild ang kanyang sarili sa nasabing nga pong kinasangkutan na iskandalo na iyon na ipinakalat ng isang tao na kung saan July 27, 2014 Sunday ito nangyari. Kumalat ang nasabi nga pong video o skandal ni Paulo Bidiones. Anyway, okay na nga ngayon, nakamove on na at na-reveal na nga niya ang sarili niya at ito nga yung ibinahagi ni Paulo Bidiones kung paano mo nga ba pag na-encounter ang ganitong bagay, paano mo ito lulusutan, lalabasan? Ayon kay Paulo, hanggat maaari ay wag na wag kang magko-comment or magre-reply dahil mahuhupa din ang issue. But anyway, ganun pa man, ilang mga netizen ang tila hindi nagustuhan ang pagbabalik tanaw na ito ni Paulo. Napaka-insensitive daw kasi lalong-lalo na sa babae na nakasama niya sa nasabi nga pong iskandalo. Walang growth, walang pinagkatandaan sa totoo lang sa isang netizen. Binalik pa talaga niya. Ang dami na naman tuloy ang naghanap ng video. Ha, yung babae ang kawawa dito sa totoo lang. Stop bringing this up. Sana nga iba na lang topic. Inungkat pa ang nakaraan, yung pinaka-controversial pa. Siya lang ang nagkaka-interes sa sarili niyang skandal. True. Sana nga hindi na ask for the girl. Don't worry about her at deny to that siya. And maangas pa nga, nag-vlog na ata yung ngayon, SK China Roses ba yun? Or China Roses ba yun? Say pa ng isang netizen, or pagtatanggol naman ito kay Paulo Bidiones. His video scandal changed my perception of him. So did I. Me too, same with Arnold Clavio when I heard that he was Sara Balabagan's kid's dad. I mean, wala naman siyang GF nung right, pero sa bagay, iba ang OA din ang image niya. Or iba pa din ang image niya. What people do in their private life is not your concern. The people you see na prim and proper, you will never know. Lahat tayo may wild side and it's normal. We are human, not angels. Yun lang may nag-leak sa kanya which is not fair. Well, dahil sa scandal na yan, nawala yung issue sa kanya na matagal ng issue kay Paulo or Piolo. Kahit anuman si Paulo, laglag yan. So, habang tumatanda, nagiging kamukha daw ni Arnold Clavio itong si Paulo Bidiones. But anyway, sayang itong si Paulo from Extra Challenge to Survivor Philippines. Ang gaganda ng mga show niya noon. Ano ang meron sa kanila ni Ethel at may ganun silang habit noon. Ew. Paulo, yung scandal mo nakalimutan na halos ng madla. Ako nakalimutan ko since hindi ka naman na relevant. Ikaw lang ang nag-bring up. Hindi naman kawawa yung babae, hindi naman siya nahiya. Nakakasabay ko pa sa gym dati after the scandal, dead mas siya. So, ayon nga sa mga netizen, sana nga daw ay hindi na pinaalala pa ni Paulo dahil nakalimutan na ito ng tao. Well, ano mas sa inyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.